Sabi nga nila, mas marumi, mas masarap. Pag natikman mo to, mapapaisaw lang, sapat na. Puro na lang ako inihaw, kaya ginawa ko na lang fried isaw. Ngayong araw, nagpabili si Bayaw ng 5 kilong isaw para hindi raw mabitin yung nagbo-voice over na matakaw. Sino kaya yun? Inamoy-amoy ko nga muna, baka kasi expired na yung mga tae. Goods pa naman, kaya in-evacuate ko na sila sa ibang lagayan para makita ko na rin kung may naligaw na isang tie part. Kaso wala, kaya inilabas ko na lang para malabahan. Ang dami pala nito, parang pwede ng pang starter pack sa negosyo. Open na rin for franchise, baka may gusto. Pinagtulungan na nga namin ni Tito when linisin tong mga isaw. Kung isa lang kasi ang gagawa nito, baka abutin na siya ng Pasko. Ngayon ko lang napagtanto, ginugunting pala to. Akala ko kukusutin lang tapos isasampay. Maganda sana may konting tira-tirang ipot para creamy yung lasa. Char! Ang hirap naman mag-cravings nito sa dami ng lilinisin. Parang kailangan ko ng salon pass later. Langya, yung 5 kilo, ito na lang natira nung napakuluan na. Hindi pa nag-o-open yung negosyo, lugi na. Parang yung mapagbebentahan nito, kulang pa pambili ng kating ko sa parmasya. Gusto lang naman namin mag-craving certified, pero ang binigay backpain at singit sa hadhad. Sa tagal ng pagkakaupo, matanggal lang yung mga ipot netong isaw. Mabuti na lang, good mood ako ngayon kasi finally, faithfully, may bago na akong sangkalan. Ang ganda talaga ng nabili kong chopping board, katas ng pag-voice over ko. Kita nyo naman, kahit zero visibility, kusang gumagalaw yung mapurol na kutsilyo. Mas masarap ng maghiwa ng sibuyas at bewang, hindi na lasang amag mga lulutuing ulam. Next goal, bagong kutsilyo naman. Unti-untiin natin yan hanggang sa may sarili na kaming aesthetic na mangkok. Sa ngayon, manghihiram na lang muna para kunyari demure yung sausawan. Sa kitchen de bacteria na nga ako nagprito, baka kasi magsitilamsik yung mantika sa loob. Pagod na nga ako maglinis ng ipot, baka pagpunasin pa ako ng sahig sa loob. Naalala ko, high school pa lang ako, nagtitinda na ako ng ihaw-ihaw pag summer break. Madaling araw, dumadayo pa ako sa Novaliches Bayan noon para lang maghagilap ng isaw at dugo. Pagdating ng hapon, lalabas ko ng mga paninda ko. Plot twist, walang masyadong tao sa lugar namin pero nagbebenta pa rin ako. Ewan ko ba anong trip ko. Mabuti na lang laging bumibili mga kaibigan ko kahit umay na sila. Araw-araw ba naman isaw ang paninda? Minsan pa alas 9 na ng gabi hindi pa rin ubos yung paninda ko. To the rescue naman si Papa, papakyawin niya lahat para lang umuwi na ako. Sa totoo lang, ang dami kong naisip na negosyo noon, kaya ayun, tinigil ko na kasi lagi naman si Papa ang pumapakyaw sa mga paninda ko. Sabi niya sa akin, magpahinga na lang daw ako, pinapagod ko lang daw sarili ko. Kaya ayun, nag-isip ako ng bagong negosyo. Balot Penoy Chicharon naman ang sumunod na business venture ko. Gusto ko lang namang yumaman habang maliit pa ako, kaya ito ko ngayon mayaman sa calories tapos maliit pa rin naman ako. Gusto niyo rin bang malaman yung Balot Penoy business venture ko noon? Comment nyo lang, isi-share ko. Bago tayo mag-taste testosterone time, hello nga po pala sa mga viewers natin dyan sa Bahrain, Tarlac, Zambales, Batangas at Camsur. Sarap. Yeah. Kanin. Ayaw nga na. Ayaw. Yan. Ayun lang naman, maraming salamat sa lahat ng nanood. Paalam!